Ganitong luto naman sa macaroni ang gawin natin. Kahit wala tayong oven, kayang-kaya po nating gawin. Over medium heat, mag-melt lang po tayo ng butter or margarine, then maglagay rin po tayo rito ng harina. Haluin at lutuin lang po natin itong mabuti. Ang ginagawa po natin ngayon ay roux. Tutulong po ito para magbigay ng makapal na texture sa atin pong white sauce. Then magdagdag na po tayo rito ng evaporated milk. Pwede rin naman po kayong gumamit ng fresh milk. Still, ang lakas pa rin po ng apoy ng ating kalan ay medium heat. Huwag niyo pong bakalakasan nang sa ganon hindi naman po mag-curdle yung ating pong gatas. Kapag nagsisimula na po itong kumulo, maglagay na po tayo rito ng grated cheese. Sa mga nagtatanong po, ang gamit ko po rito ay Magnolia Cheesy. Kahit anong brand naman po ng keso ay pwede nyong gamitin. Much better nga lang po yung madali pong mag-melt. Kapag tuluyan na po natunaw yung keso, patayin na po natin yung apoy ng ating kalan. Then kung mapapansin ninyo, hindi pa po ito ganun kalapot. Unti-unti pa po itong mas lalapot habang ito po ay lumalamig. Pagkatapos po nating magawa yung white sauce, iset aside po muna natin. Gawin naman po natin yung ating red sauce. Maggisa lang po tayo ng bawang at sibuyas. Dito po ang gamit ko ay ground beef. Kung sakaling ibang karne po yung gusto nyong gamitin, pwede naman po. Kapag gisadong-gisado na po ito, mapapansin ninyo na maglalabas na po ng mantika yung ating karne. Depende na po ito sa inyo. Sa akin po, babawasan ko po ng mantika. After po natin itong mabawasan ng mantika, gagamit rin po ako rito ng mushroom. Nakadepende na po ito sa inyo. Kung gusto niyo pong maglagay ng hotdog, depende po ulit sa inyong preference. Gisahin lang po natin mabuti bago naman po natin ilagay yung ating mga pampalasa. Sa ating red sauce, naglalagay rin po ako ng liver spread. Yung regular na laki po ng lata ng liver spread, kalahati lang po nun yung nilagay ko dito. I-mix lang mabuti bago naman po natin ilalagay yung ating spaghetti sauce. Ang gamit ko po rito ngayon ay sweet style. Maglalagay rin po tayo rito ng kaunting tubig. At syempre, bilang matipid na Pinoy, pinapadaan po muna natin yung tubig dun sa pakete ng ating spaghetti sauce. Kakalugin natin bago po natin ito ibubuhos ito po sa ating niluluto. Pakuluan po natin ito over medium heat hanggang sa tuluyan pong mag-evaporate yung maasim na lasa ng ating sauce. Then, i-adjust niyo po yung lasa nito, depende na po ulit sa inyong preference. At iset aside, lulutuin na po natin yung ating macaroni. Maglagay lang po tayo ng kaunting asin sa tubig sa ating kaserola. Then, over high heat, pakuluan lang po natin ito. At once na ito po ay kulong-kulo na, ilalagay na po natin yung ating macaroni. Lutuin according sa packaging ng inyong macaroni. Make sure lang po na hinahalo nyo po itong mabuti habang niluluto. Nang sa ganon, pantay po yung pagkakaluto. Dito po sa akin, niluto ko naman po ito ng 15 minutes. Then, i-drain, hugasang mabuti at patuluin muli bago naman po natin ito ilagay sa isang bowl. Ihalo na po natin ngayon yung ating red sauce. Huwag nyo pong ubusin, magtira po kayo ng kaunti para po sa pinakailalim ng ating pan. Ito na nga po yung tinira nating red sauce, i-flatten lang po natin ito bago po natin ilalagay yung atin pong macaroni. Kaya po nagtira pa tayo ng red sauce sa pinakailalim nang sa ganon maiwasan naman po natin itong masunog dahil nga po hindi tayo rito gagamit ng kahit na anong oven, isasalang lang po natin ito sa ating kalan. Tingnan nyo na po yung ating nilutong white sauce kanina, magiging tamang-tama na po yung lapot nito once na ito po ay lumamig katulad nito. Then, ilagay na po natin ito sa pinakaibabaw. Saktong-sakto lang po lahat ng ating mga nilutong sauce para po sa ating recipe. Optional na lang po ito pero kung available naman sa inyo, pwede pa po kayong mag-topping sa pinakaibabaw ng ating macaroni ng quick melt cheese. At dahil may butas po yung pinakatakip ng ating kawali, nilagyan ko lang po ito ng tissue paper. Nang sa ganon, pasok na pasok po talaga yung init sa pinakaloob. Over medium-low heat, isa lang po natin ito sa ating kalan. Then lutuin po natin ng 25 minutes. Pero every 5 minutes po, buksan nyo ito. Punasan nyo po yung pinakatakip nang sa ganon hindi naman po matuluan ng pinaka-moist yung atin pong macaroni.
Yung buong listahan nga po pala ng ating mga sangkap kasama na yung sukat nito ay makikita nyo sa bandang dulo ng ating video kasama po yung full costing. And tcharan! Heto na po mga palalabs ang ating mac and cheese na kahit walang oven nagawa po nating i-bake gamit lang po yung ating kawali. Kung sakaling mas gusto niyo pong firm yung inyong macaroni and cheese, hintayin niyo po muna itong lumamig bago niyo po i-slice at ilagay po sa mga serving plate. Yung amoy pa lang po nito, tipong gugutumin ka na talaga. Then kapag natikman niyo naman po, halo-halo yung lasa ng pagka-creamy, cheesy, savory, talaga naman pong napakasarap. Kaya naman po sa ating mga paparating na okasyon, pwedeng-pwede na po na isa ito sa ating ihanda. Nakita niyo naman po na hindi ganon kahirap gawin, mukhang espesyal pero kayang-kaya ninyo at yung mga sangkap hindi rin naman po mahirap hanapin. Mauna na po muna ako sa inyong kumain mga palalabs. Gawin nyo na po ito nang sa ganon matikman nyo na po talaga yung ating recipe. At ngayon po nagbigay ako ng full costing para may idea kayo sa kung magkano nga lang ba yung ating pwedeng gastusin. At ito pong ating recipe ngayon kakasya na po sa 15 to 18 person.